Ama namin, salamat po dahil kayo ay nagkaloob ng inyong anak na si Jesus upang ipakilala ang inyong sarili sa amin. Salamat na sa pamamagitan ni Jesus, kayo, ang inyong katotohanan at kabutihan, ay aming makikita, mararanasan at maipapamuhay. Mangaral po kayo, Panginoon. Kayo po ang nais aming marinig. Linisin niyo nga po kami, patawarin sa aming mga pagkukulang at punuan niyo kami ng inyong kabutihan, pagmamahal at katotohanan. Preach, Lord. Only you, only your voice is what we want to hear. Lead us. Teach us in the name of your Son, Jesus. There is the Jesus way. There is the way of Jesus, of doing things. But what about other biblical characters' ways? Malinaw at ibang-iba ang pamamaraan ni Jesus, subalit paano ang pamamaraan ng iba na mga nangaral din naman, nanguna at nagturo sa kahabaan ng panahon na nakasulat sa Biblia? Ano ang gagawin nila at anong gagawin ni Jesus kung mga ito ay kukumpara? If the disciples would have their way, we will see another way. Halimbawa sa Mark 10:35-36, James and John came up to Jesus and asked, "Teacher, will you do us a favor? When you come into your glory, please let one of us sit at your right side and the other at your left." Ito magkapatid na ito, lumapit kay Jesus, ang hiling, pag umupo na kayo at lumuklok sa inyong kaluwalhatian, pagtitigisan na namin magkapatid ang kaliwa at kanan ninyong tabi, yun. So here, brothers James and John would grab prominence and ceremonial honor. If they would have their way, if they could have their way, magpapasikat sila. Tatabunan nila yung iba nilang kapwa-disipulo at aangkin din nila yung places of honor beside Jesus in glory, in eternity. Mark 10:38-40, sa pagpapatuloy, Jesus told them, "You don't really know what you're asking. Are you able to drink from the cup that I must soon drink? Or be baptized as I must be baptized? But it isn't for me to say who will sit at my right side and my left. That is for God to decide." So agad-agad tinutuwid sila ni Jesus. Sabi niya, hindi nyo alam kung anong hinihingin nyo. Hindi kayo qualified. Kaya nyo bang inumin ang iinumin ko ng mga pagdurusa, pagpapakasakit? Kaya nyo bang gawin ang gagawin ko sa krus? Kaya nyo bang gawin ang mga ginawa ko na? Siyempre hindi. Pero bakit ninyo ngayon gustong umupo sa tabi ko na parang kamukha ko kayo? Jesus rebukes them. Jesus filters their pomposity and boldness and reminds them of their lack of qualification. Sa pagpapatuloy, Mark 10:41. When the 10 other disciples heard this, they were angry with James and John. Nabalitaan ng iba pang mga disipulo, nagalit sila. So if the disciples would have their way, the disciples would take offense against one another and quarrel. Jesus filters their tendencies to have conflict with His correctness and propriety. Magbabangay-bangayan itong mga disipulo ni Jesus kung sila lang ang masusunod. Kung paraan lang nila ang iiral, mag-aaway-away sila, mag-aagaw-agawan sila ng kaluwalhatian, kaya itinutuwid sila ni Jesus. Mark 10:42-43, but Jesus called the disciples together and said, "If you want to be great, you must be the servant of all the others." Gusto nyo palang sikat, gusto nyo maging dakila, maging alipin kayo, maging katulong ng isa't isa. Hindi kayo magpapasikatan, hindi ganun ang paraan. Sa pagsikat, sa kalangitan, kailangan mag-unahan kayo sa pagpapakumbaba at sa paglilingkod sa isa't isa. Baligtad ang utak nyo. Baligtad ang inyong paraan. According to Jesus, leadership is not about seating arrangements. It's not about prominence over others. Leadership is about humble service. Ang tunay na pangunguna ay sa pagpapakumbaba. Ito ng mga asyumero na disciples na ito, pati nanay nila, stage mother, nakikialam. Matthew 20:20-28,
the mother of James and John came to Jesus with her two sons. Another angle of the same story. She knelt down and started begging him to do something for her. Jesus asked her what she wanted, and she said, "When you come into your kingdom, please let one of my sons sit at your right side and the other at your left." Jesus answered, "Not one of you knows what you're asking." So pati yung nanay sumangkot. Parang mga nanay na mga stage mothers. Laging humihingi ng magandang role, magandang billing, magandang pwesto para sa kanilang mga anak. Ito ring nanay nakikiusap kay Jesus. Pag umupo na kayo sa trono ng inyong kaluwalhatian, sa kawalang hanggan, ibigay niyo po ang inyong kaliwa at kanang magkabilang tabi na uupuan ng aking mga anak. So if the disciples would have their way, they would let their mothers, their supporters, take their sides. At kung kanya-kanyang nanay, kanya-kanyang kamag-anak ang naglalobby, nagpo-promote ng kanya-kanyang mga kamag-anak, magkakagulo, dadami ang away. If the disciples' mothers would have their way, they would meddle in the business of Jesus. So Jesus rejects their request and filters their motives and method with the reason and sense of balance. Laging nagpapalusot ang mga disipulo, ang kanilang mga pagiging tao lamang, ang kanilang mga kamalian, maging ang kanilang mga yabang, ang kanilang mga points of view, mga pananaw, iginigiit nila kay Jesus, pero lagi itong sinasala ni Jesus. Alam nyo ang gawain ng salaan? Pag sinasala nyo ang kalamansi, yung katas ng kalamansi, para yung buto huwag nang sumama doon sa loob ng baso o doon sa platito, sasalain nyo. Kung gusto nyo huwag sumama ang kung ano-anong mga malalaking parte sa maliliit na parte, sinasala ni Jesus ang mga ginagawa, iniisip at ipinapanukala ng kanyang mga disipulo. Kasi kung yung mga disipulo lang ang masusunod, maraming pwedeng maging gulo at kamalian. To Jerusalem, so the people there refused to welcome him. When the disciples James and John saw what was happening, they asked, "Lord, do you want us to call down fire from heaven to destroy these people?" But Jesus turned and corrected them for what they had said. Then they all went on to another village. Mangangaral si Jesus sa isang bayan sa Samaria, pero dahil papunta siyang Jerusalem na ayaw ng mga Samaritans, kasi ayaw nila sa mga taga-Jerusalem, hindi siya welcome at ayaw siyang pakinggan. Sabi agad nitong James and John na mga disipulo at maraming mga relihiyoso, pag may hindi nila kapanalig, pag may ayaw makinig sa kanila, gusto na rin nila ibulid sa impyerno agad, paulanan ng apoy at bigyan ng paghuhusga. Jesus rebukes them and filters their angry and destructive zeal with his gentleness and non-imposition of himself. So si Jesus ay banayad, mahinahon, at hindi niya iginigiit ang kanyang sarili sa ayaw sa kanya. Ayaw niyo makinig, hindi huwag, lilipat na lang kami sa susunod na bayan, baka doon ay makikinig sila. Higit na mabait si Jesus sa mga disipulo. Higit na mabait si Jesus kahit sa mga religious leaders ngayong panahon. Kaya dapat si Jesus ang makilala at sa kanya tayo sumunod. Mark 8:31-33. He then began to teach them that the Son of Man must suffer many things and be rejected by the elders, the chief priests, and the teachers of the law, and that he must be killed, and after 3 days rise again. He spoke plainly about this, and Peter took him aside and began to rebuke him. Sinasabi na nga ni Jesus ang kanyang gagawin na siya ay papatayin, mamamatay siya bilang kabayaran sa kasalanan ng mga tao. At sabi ni Pedro, hindi po pwede mangyari sa inyo yan. Hindi dapat mangyari ang ganyang bagay. So iginigiit ni Pedro kay Jesus ang kanyang makalupa, makatao lang na pananaw at hindi niya isinasaalang-alang ang makalangit na misyon ni Jesus. Kung si Pedro lang ang nasunod, hindi namatay si Jesus, hindi tayo nailigtas. Kasi siya ay limitado ng kanyang emosyon, ng kanyang limitadong karunungan at kaalaman, at pipigilin niya si Jesus na pumunta sa Jerusalem para mapako doon. Verse 33, but when Jesus turned and looked at his disciples, he rebuked Peter. "Get behind me, Satan," he said. "You do not have in mind the concerns of God, but merely human concerns."
Tinawag tuloy si Pedro na Satanas ni Jesus. Sabi Satanas, lumayo ka sa harap ko. Wala sa isip mo, sa puso mo, ang mga bagay na gusto ng Diyos sa langit. Ang laman lang ng isip mo, yung iniisip ng taong karaniwan na tulad mo. Impose his all-too-human point of view on the mission of Jesus and override Jesusness with bitterness. And override Jesusness with bitterness. Kung si Pedro lang ang masusunod, walang krus, walang salvation, dahil emotional siya, ayaw niya si Jesus masaktan. Hindi masama. Actually, napakamapagmahal na pananaw, kaya lang limitado. Kasi kung yun lamang ang nangyari, edi wala ngang natuloy na misyon si Jesus para bayaran ang kasalanan ng sanlibutan at iligtas tayong lahat. So, Jesus sharply rebukes him. Sabi niya, huwag ka masyadong emosyonal. Huwag ka masyadong senti. Dadating ako talaga dyan, mahihirapan ako, mamamatay ako, tinanggap ko na yan pa, yan ang aking misyon. Kaya si Satanas ang pipigil sa akin kasi si Satanas ang may gustong walang maligtas. Hindi ako mamatay para sa kasalanan ng mga tao, hindi ako maging sacrificial lamb. Hindi yan galing sa Diyos, galing kay Satanas yan. Although sa biglang tingin, mukhang mabait. Jesus filters Peter's very earthly and limited belief with his comprehensive spiritual vision. Ang dami ng sinala ni Jesus, kung pinayagan lang niya, maraming hindi natuloy na kabutihan. Ngayon, sinasala niya si Pedro sa pagpigil sa kanyang kamatayan sa Jerusalem. Sinala niya yung magkapatid na nangaagaw ng karangalan. Napakaraming mga sinasabi itong mga disciples na ito na kontra sa katuruan ni Jesus. Luke 9:49-50. John said to Jesus, Master, we saw a man using your name to force demons out of people. But we told him to stop because he isn't one of us. Meron pong tao na nagpapalayas ng masasamang espiritong nakatira sa mga tao rin, pero pinigil namin. Hindi natin siya kasapi. Hindi siya isa sa atin. Hindi natin siya kasekta. Hindi natin siya karelihiyon. Wala siyang karapatan na magpalayo sa mga espiritu. Verse 50, sagot ni Jesus, don't stop him, Jesus said. Anyone who isn't against you is for you. So, bakit? Masama ba yung ginagawa niya na nagpapalayo sa mga demonyo? Hindi. Kalaban ba natin na nagpapalaya sa mga demonyo? Ang misyon nga natin, magpalaya sa mga demonyo? Hindi. Ba't yung pinipigil? Makita nyo, if the disciples would have their way, they would prevent others from preaching in the name of Jesus. Parang yung nangyayari ngayon sa buong mundo. May mga tao na ang pananaw nila, sila lang ang tama, sila lang anak ng Diyos, sila lang ang pwede mag-preach, kanila lang ang kaligtasan, sila lang ang mahal ng Diyos, sila lang ang iglesia ng Diyos. So ang lahat ng labas sa kanila ay puwera dapat. Ideya yan ng mga disipulo ni Jesus noong paman. Pero itinuwid yan ni Jesus. Hindi niya kinonsinte. If they would have their way, the disciples would monopolize authority and ministry. Tulad ngayon, maraming nagmo-monopolize. Sila lang ang tunay na church, sila lang ang tunay na disipulo ng Diyos. Kung Biblia lang nila ang totoong version. Matagal na yan. At hindi yan kahit kailan kinonsente ni Jesus. The disciples would disenfranchise all other believers and workers outside of their exclusive circle. Meron pa mga prayer group sa church, sila lang ang dapat mag-pray. Pag magpe-pray kayo, magpapaalam pa kayo sa kanila. Sila lang ang may karapatan. Matagal lang sinosolo ng ibang mga believers sa mga ministries. Pero ang gusto ng Panginoon, kung tama ang ginagawa, hindi naman mali, hayaan sila. Hindi kailangan that they are under you, under your authority, under your control, basta tama ang kanilang ginagawa. Ang dami na, panahon pa lang ni Jesus, ng mga kababalaghan na ginagawa ng mga manggagawa. But Jesus corrects them. And Jesus filters their separatist and exclusivist attitude with his open heart, with his inclusive, not exclusive, policy. Ang policy ni Jesus inclusive, mapagsali, hindi mapagpuwera.
mapagtanggap, hindi mapagtiwalag, maibigin, hindi magagalitin. Maging si Pablo, not one of the 12 original apostles, but had a belated conversion after Jesus was already in heaven. Nung siya ay nagtayo ng mga iglesia, may mga pinagagawa din siya na questionable. Kahit si Pablo, kahit si Pedro, kahit si John, kahit si James. Kasi lahat yan tao. At nakita natin, itinuwid lahat yan ni Jesus. Hindi ko disciple sila, perfect sila. Hindi ko disciple sila, tama ang lahat ng sinasabi nila. Kailangan pa rin salain sa pamamagitan ng sinabi at itunuro ni Jesus ang mga sinasabi ng mga disipulo niya. 1 Corinthians 5:4-5. I am with you only in my thoughts. Sabi nitong si Pablo sa kanyang itinayong iglesia sa Corinth. Pero siya'y wala, sumulat lang siya. But in the name of our Lord Jesus, I have already judged this man. So may isang tao doon na problema ng church, isinumbong nila kay Pablo, hinusgahan ni Pablo sa sulat, as though I were with you in person. So when you meet together and the power of the Lord is with you, I will be there too. You must then hand the man over to Satan. Kung ano man ang kahulugan nun, sinasabi ni Pablo sa mga church members, ibigay nyo kay Satanas yung tao na yan. Ganun kaya ang gusto ni Jesus? O si Pablo lang yon? Ang sabi ni Jesus, judge not, that you be not judged. Sabi ni Pablo, I have already judged this man. Give him to Satan. At nang sumulat si Pablo kay Timothy sa 1 Timothy 1:19-20 about two persons who were also creating trouble for the church, some people have made a mess of their faith because they didn't listen to their consciences. Two of them are Hymenaeus and Alexander. I have given these men over to the power of Satan, so they will learn not to oppose God. Again, another Pauline idea. So if Paul and the other apostles would have their way, Paul would hand over some men to Satan to discipline them, to teach lessons on authority and obedience, and instill fear and control over the congregation. But is this teaching in agreement with the teaching of Jesus? This teaching of Paul have emboldened many Latter-day Church people to demonize and give to Satan many divergent fellow members. Kaya malakas ang loob ng mga churches all throughout history at hanggang ngayon na magtiwalag, magtakwil, at magbigay pa ng mga kapwa nila kapatid kay Satanas dahil itong teaching na ito ni Paul. But Jesus saves people from Satan, not hands them over to him. Kaya dapat questionin, suriin ng mga maka-Jesus at nananalig kay Jesus kung ang katuroan na ito ay dapat pairalin. Mark 3:14-15, then he chose 12 of them to be his apostles. He also wanted to send them out to preach and to force out demons. Isa sa mga main missions na ibigay ni Jesus sa kanyang mga disipulo, magpalaya sa mga demonyo, hindi magbigay ng tao sa demonyo. No, ito sa inyo na siya, parusahan mo to para matutunan. Pinanghahawakan nila yung sinabi ni Paul, kaya ang dali-dali nilang manghusga ng kapatiran, ang dali-dali nilang magtiwalag, ang dali-dali nilang magtiis. Titiisin ka, matutuwa pa pag nagdudusa ka dahil sasabihin, yan, pinaparusahan ka ng demonyo. Sa demonyo ka nga kasi makasalanan ka. Kaya maraming Christian ganun ang attitude. Pero dapat suriin. Luke 19:10, sabi ni Jesus, the Son of Man came to look for and to save people who are lost. Not to lose people unto Satan. Ang ministry na ibinigay ni Jesus ay agawin mo mula kay Satanas ang mga tao, hindi yung nasa iyo na ihahagis mo pa uli kay Satanas. Kasi nainis ka, kasi nagalit ka, kasi para madisiplina at matakot. Kaya maraming ugali ng mga Kristiyano ngayon parang hindi mala Kristo. Kasi ang pinakikinggan nila, yung mga disciples na ito. Maraming magagandang katuruan ng mga disipulo, maraming mapupulot na aral sa kanila. Pero lahat ng aral nila, lahat ng turo nila, dapat munang salain sa salaan ni Jesus bago mo lulunin. You must filter the teachings of all these biblical men and women, no matter how great they were, through the filter of Jesus. The filter of Jesus that is loving, accepting, forgiving, and restoring. Ang salaan ni Jesus ay tumatanggap, nagmamahal, yumayakap, nagpapatawad, bumubuo sa mga nasisira.
Hindi ipinupwera niya yung mga less than perfect, yung mga nakakainis, yung mga nakakagalit, yung mga unlovable, because people need love, especially when they don't deserve it. The prophets, disciples, and post-Jesus church leaders were humans, were not perfect. Lahat ng mga nangaral bago dumating si Jesus, at mga nangaral matapos si Jesus ay nawala na dito sa lupa, lahat yan tao lang na tulad natin. Dapat tayong matuto mula sa mga tama at magaganda nilang ginawa, pero hindi lahat ng ginagawa nila at ay dahil lang sila'y religyoso, ay tama na. Hindi lang dahil kaugalian o tradisyon ng simbahan, ay tama na. Hindi dahil itinuro ng isang leader ay tama na. Lahat dapat suriin, salain sa katuruan ni Jesus. Because those people had mistakes. Even Moses had a lot of mistakes. David had mistakes. Solomon had mistakes. Everybody, they had ideas and ways that were un-Jesus. At hindi na kailangang ulitin na naman ang mga binasa natin mga verses. Sa Bible mismo nakasulat, nakarecord, yung mga pinagagagawa nila at pinag-iisip nila na agad-agad itinutuwid ni Jesus. They were corrected by Jesus. Their ways were filtered by Jesus. Isang napakalinaw na leksyon, teachings and ways, no matter who propagates them. Sinabi ni Abraham, itatanong mo muna sa sarili mo, ano sabi ni Jesus tungkol dyan? Sinabi ni Moses, itatanong mo sa sarili mo, ano sinabi ni Jesus tungkol dyan? Sinabi ni David, sinabi ni Solomon, sinabi ni Mary, sinabi ni Magdalene, sinabi ni John, sinabi ni Peter, sinabi ni Paul, ni James, lahat yan. Lahat ay tao lang na nilikha ng Diyos. Hindi Diyos, hindi perfect. Jesus is the Son of God. Jesus is the Word that became flesh to reveal to us the truth about God and the kindness of God. So lahat ng turo sa buong Biblia, Old and New Testament, salain sa katuruan ni Jesus. The teachings of Jesus should be used to filter, which means to select and choose, to shape, to color. Na kailangan maging Hudyo ka muna bago ka maging Christian. At yung mga Gentile na hindi naman Hudyo, na naging Kristiyano na, gusto pa ng mga Hudyong Kristiyano, magpaka-Hudyo muna bago maging Kristiyano. Pero ang lahat ng yan ay itinuwid ng mga may kaliwanagan ng mga disipulo, katulad ni Pedro, na sa panahon na yun ay nagkaroon na rin ng kaliwanagan. They would impose many on Jesus' teachings and practices. Pero sabi ni Paul, na siyang may pinakamalinaw na katuruan tungkol sa ministry ni Jesus, na sa pamamagitan ng kamatayan ni Jesus ay bayad na ang lahat ng kasalanan, baliwala na ang lahat ng law ni Moses, at hindi na kailangang law ang sundin mo para ka maligtas, kundi manalig ka lang kay Jesus ka sumunod, maging maibigin ka, imbes mapaghusga, na ang kaligtasan ay hindi sa pagiging perfect, kundi sa pag-asa at pagsandal at pagsilong sa perfection ni Jesus. Sabi niya sa Romans 6:14, you are not under the law, but under grace. Ang umiiral sa inyo ngayon ay ang kabaitan ng Diyos, hindi ang kahigpitan ni Moses. It was very revolutionary. It was foundational. It was a foundational shift. Kasi ang buong Judaism nakabase sa law. The Ten Commandments, the 613 other commandments called misvots, na kailangan sundin mo lahat. Kung hindi, lagot ka. Pero alam ng Diyos na hindi kayang sundin ng lahat ng tao sa lahat ng panahon, sa lahat ng oras sa mga yon. Kaya ipinadala niya ang kanyang anak na si Jesus para ituwid ang baluktot na paniniwala nila na kailangan sundin mo to lahat para dapat balikan ng simple na katuruan ni Jesus at doon tayo manahan, doon tayo humawak, doon tayo sumilong, tumindig, sumandal. Kasi kung sasandal na naman tayo at aasa sa mga laws, lagi na naman tayong kulang, lagi tayong guilty, lagi tayong nanghuhusga sa isa't isa, at lagi tayong natatakot. Hindi pwede magkaroon ng kapayapaan. Si Pablo, nagturo siya sa Galatia, sa isang lugar sa modern-day Turkey, na ang kaligtasan ay nasa pananalig kay Jesus. Na ang ginawa ni Jesus sa kabutihan ay nagiging kabutihan ng lahat ng nananalig sa Kanya.
Kaya ikaw mismo, hindi na requirement yung personal na maging mabuti ka para ka maligtas. Although, maging mabuti ka dahil ligtas ka na. Dahil anak ka na ng Diyos. Pero hindi natatanggal yung kaligtasan mo na naman dahil na naman naging imperfect ka. Kasi yung perfection ni Jesus ang nagliligtas sa'yo, hindi yung achievement mo. Si Jesus ang Savior, hindi ikaw. Ang linaw ng turo ni Pablo. Pero nung nagpunta siya sa ibang lugar para magtayo ng churches doon, may mga Kristiyanong Hudyo na taga Jerusalem na nagpuntahan sa Galatia at nilito na naman yung mga tao doon. Sinabi na naman, no, kailangan sundin nyo ang commandments, sundin nyo si Moses para kayo maging kaibig-ibig sa Diyos. No, kailangan marami kayong works, kailangan ganito at ganyan. So nagalit itong si Paul. Galatians 1, 6-9. Sabi niya, I am astonished that you are so quickly deserting the one who called you to live in the grace of Christ and are turning to a different gospel. Sabi niya, nakakagulat ha? Tinatalikuran niyo ako na nagturo sa inyo ng kabaitan ni Jesus? At lumilipat na naman kayo sa nagtuturo ng bagong gospel, which is really no gospel at all. Kasi ang gospel, good news ang ibig sabihin. Good news kasi hindi ka na magkabayad sa kasalanan mo, binayaran ni Jesus. Hindi ka na makasalanan kasi si Jesus na ang umako sa kasalanan mo. Hindi ka na mapapahamak dahil si Jesus na ang sumuong sa kapahamakan para ka mailigtas. Good news. Pero pag babalik ka na naman sa law para ka maligtas, hahabulin ka na naman ng kutakot-takot na requirement at magigilty ka na naman. Sabi niya, anong good news doon? Hindi gospel yon. Pag merong law and works, hindi gospel yon. Hirap yon. Hindi good news yon. Bad news yon. Kasi kulang ka na naman. Sa pagpapatuloy, sabi niya, evidently, some people are throwing you into confusion and are trying to pervert the gospel of Christ. Mga prominent leaders from Jerusalem ang pinatatamaan ni Paul dito. Na sinasabi nila, Kristiyano sila, pero kailangan Hudyo ka rin, kailangan sundin mo lahat ng mga batas, under ka pa rin ng law, under ka ng tradition, isang katerbang bawal, do's and don'ts uli, parang walang grace of God through Jesus. Galatians 3:10-13. Anyone who tries to please God by obeying the law is under a curse. Sabi ni Paul. The scriptures say, everyone who doesn't obey everything in the law is under a curse. No one can please God by obeying the law. The scriptures also say, the people God accepts because of their faith will live. Sabi ni Pablo, kung kayo ibabalik uli sa law of Moses, ibabalik kayo sa ilalim ng sumpa. Kasi ang umaasa sa law ay para ng isinumpa kasi hindi nyo naman kayang sundin lahat ng law all the time. So, lagot kayo. So, yung ganun, dapat dibdibin ninyo ang ibig sabihin that you are saved by grace. Hindi nyo deserve, pero ibinigay sa inyo ng libre dahil mahal kayo ng Diyos sa pamamagitan ni Jesus. At ang tao ay magiging katanggap-tanggap sa Diyos, hindi dahil sa pagsunod niya sa law of Moses, kundi dahil sa paniniwala niya kay Jesus. Dalawang paraan para maging banal, sundin mo ang lahat ng batas, kaya mo ba? O manalig ka kay Jesus, at katumbas doon ay sinunod mo lahat ng batas. Kasi sinunod niya ang lahat para sa'yo. Kaya yung na-achieve niya, ikaw ang magbe-benefit. You are saved by your faith in Jesus. That's why Jesus is Savior. Kaya siya tagapagligtas. Kung tagapagligtas siya, tapos kailangan i-maintain mo yung salvation mo sa pamamagitan ng pagsunod na naman sa kutakot-takot ng mga batas, di, co-Savior ka ni Jesus. Ang laki naman ng papel mo. Dapat kang umupo sa tabi niya, sa kanan at kaliwa, sa kaluwalhatian. But Jesus has no co-Savior. He went to the cross alone. He died alone and lived again alone. We are just recipients. Kaya sa ating pagpapasalamat, appreciate natin na ang ginawa ni Jesus ay nagpalaya sa atin mula sa batas ni Moses. Acts 15, 1-10. Some people came from Judea and started teaching the Lord's followers that they could not be saved unless they were circumcised as Moses had taught. So may mga naligtas na sa pangalan ng Panginoong Jesus.
Pero may mga Hudyo galing sa Judea, pumunta na naman doon sa mga hindi Hudyong mananampalataya, saved na sila, naniwala na kay Jesus. Sabi nila ba, hindi pa kayo saved kasi hindi pa kayo tuli. Kailangan magpatuli kayo katulad ng sinuturo ni Moses para kayo maligtas. Again, ginagawa nila yung mga hindi Hudyo na Hudyo. Kailangan maging Hudyo ka muna para ka maging Kristiyano. Verse 2, this caused trouble. And Paul and Barnabas argued with them about this teaching. But some Pharisees had become followers of the Lord. They stood up and said, Gentiles who have faith in the Lord must be circumcised and told to obey the law of Moses. Nakita niyo may mga Pharisees na naging Christian, pero ang puso nila, Pharisee pa rin. Sabi nila, hindi. Dapat, kung Gentile ka, hindi ka Hudyo, pero naniwala ka kay Jesus, magpatuloy ka muna. You've got to be circumcised. It's not enough to have faith in Jesus. You need some incision, some surgery on your foreskin for you to become a child of God. Can you imagine how Jesus was trivialized? A minor surgical procedure on a very minor foreskin will make you a son of God? That your belief in Jesus is not enough? It has to be supplemented by such surgery? Pinapaliit nila ang ginawa ni Jesus at minamaliit nila si Jesus. This is Phariseeism imposed on Jesusness. Verse 6. The apostles and church leaders met to discuss this problem about Gentiles. They had talked it over for a long time when Peter got up and said, Now, why are you trying to make God angry by placing a heavy burden on these followers? This burden was too heavy for us or our ancestors. Bakit nyo ginagalit ang Diyos? Pinapatawan nyo ng mabigat na paasanin itong mga bagong mananampalataya na hindi naman Hudyo. Tayo ng mga Hudyo, hindi natin na kayang sundin ang lahat ng batas ni Moses. Ang mga ninuno natin, nabigatan din, hindi nila kaya. Tapos ngayon, ipapapasan mo sa mga hindi naman Hudyo? Anong klaseng utak meron kayo? Bakit nyo ginagalit ang Diyos? It's very important to realize that the death of Jesus and His resurrection canceled all the laws of Moses and the laws of Judaism that pertains to salvation, that pertains to godliness and being accepted by God. Believers are accepted by God because they believe in Jesus, not because they obey this and that law. Napakahalaga yun. Ang daming un-Jesusness sa Christianity kahit ngayon. Ang Christian church parang hindi church ni Christ. Parang church ni Moses, ni Paul, ni Peter, at ng kung sino-sino pa ng 2,000 years of church history. Kaya maraming Kristiyano hindi kasing ugali ni Kristo. Sabi nga ni Mahatma Gandhi, I like your Christ. I do not like your Christians. Your Christians are so unlike your Christ. Bakit ang mga Christian are so unlike Christ? Hindi katulad ni Kristo. Kasi katulad sila ni Moses. Katulad sila ni ganito. Katulad sila ni ganon. Katulad sila ni kung sino-sino. Hindi ni Kristo. Kaya napakamahalagang ulitin na ang Kristiyano dapat kamukha ni Kristo. Ang lahat ng katuruan ay dapat salain sa katuruan ni Kristo, ni Jesus. If the Jewish Christians, if the disciples could have their way, they would teach and promote many un-Jesus ways. That's why Jesus always rebuked and corrected them and screened their ideas, their teachings and methods through the Jesus filter. Imagine niyo ang filter ni Jesus, ang kanyang salaan. At kung makakatulong na gawing cartoon, imagine niyo na ang mga butas ng salaan niya ay korteng puso, maibigin. Lahat ng katuruan na square, triangle, hexagonal, hindi korteng puso, hindi maibigin, hindi lulusot, hindi papasa, hindi na dapat palampasin, sundan, paniwalaan, at pairalin. The Jesus filter is the truth and love of God revealed in and through Jesus only. Taught and modeled by Jesus only.
Siya ang perfect Son of God. Siya ang perfect model, siya ang pamantayan, siya ang standard. It could only be surmised that the earlier teachers did not correctly, fully, and essentially teach the perfect and loving ways of God. Hindi naman mahirap isipin Kung tama lahat ng paniniwala nila, ba't ipinadala pa si Jesus? Kung tuwid talaga lahat yon, ba't ipinadala si Jesus? Kung maliwanag yon, ba't ipinadala si Jesus? Ipinadala ang liwanag kasi madilim. Ipinadala ang pagtutuwid kasi baluktot. Ipinadala ang pagtatamaal. Walang katapusang guilt trip, walang katapusang pag-uusig, walang katapusang sin offering, walang katapusang panghuhusga. Pero hindi pa rin sila nakarating sa kaluwalhatian, sa katahimikan ng loob, sa kapayapaan, kaya ipinadala si Jesus. That is why Jesus was sent by the Father to correctly teach people His ways, the ways of God, not the ways of men. Jesus was sent by the Father to save people from legalistic religiosity and needless suffering, and to pay for man's sins and to redeem them. Ipinadala si Jesus para ihango ang mga tao mula sa pagdurusang relihiyoso. Iligtas sila sa mga sobrang pagpapahirap ng relihiyon at biglan sila ng kapahingahan mula sa walang tigil na pag-uusig ng kanilang religious leaders. Hebrews 1, 1-2. Long ago in many ways and at many times, God's prophets spoke this message to our ancestors. But now at last, God sent His Son to bring His message to us. Sabi noon, may mga natatanggap tayong puta-putaki, bahagi, kapra-kapraso, pasilip-silip na mga mensahe ng Diyos sa pamamagitan para ibigay ang kanyang kumpleto, tama na mensahe sa atin. So napakahalaga. That is why Jesus was sent by the Father to be the way to God. Kung may way na ba, I am the way, the truth, the life, the Father. Siya lang talaga ang daan. Ang pamamaraan niya ang tanging daan. Ang pagtuturo niya ang pinakatamang turo. Kaya dapat, siya talaga ang pagtuunan ng pansin, siya ang sundan, siya ang sundin, at lahat ng turo ng iba, padaanin sa kanya sa lain. The Jesus filter screens out Old Testament law as way to salvation. Pag pinadaan mo sa salaan, hindi siya papasa. The Jesus filter screens out cruel methods of religiosity. Cruel, oppressive, unkind, and unloving methods of religiosity. The Jesus filter screens out the un-Jesus ways, even of the apostles and even of Paul. Pati sila, dapat sila rin submitted to the authority of the teachings of Jesus. The Jesus filter accepts everyone who has faith in Jesus. So the Jesus filter is the Jesus way of thinking, the Jesus method of dealing with people, the Jesus style of ministry that must be taught and reintroduced to people. Ano ang Jesus filter? Yung paraan ng pag-iisip ni Jesus. Yung paraan niya ng pakikitungo sa mga tao. Yung style niya sa ministry. Ito ang dapat ipakilala o muling ipakilala sa mga tao. Tayo mga kapatid, may mga alam na verse, may alam na teaching, may alam na doctrine. Ang tanong ni kanino nyo nalaman yan? Sino may sabi niyan? Bago mag-apply, bago mag-impose, bago natin isaksak sa lalamunan ng iba yung mga katuruan na ito, at bago natin sila higpitan, parusahan, husgahan, itanong muna natin, kay Jesus ba ang ideya na ito? At kung kay Jesus, is it kind? Is it loving? Because that is the message of God through Jesus, the love of God, the kindness of God, the truth of God. O baka ito'y kahigpitan ni Moses, kahigpitan ni Paul, kahigpitan ni Pedro, o baka ito'y pagkakamali ni James, pagkakamali ni John, baka naman ito ang naituturo ko, kawawa naman yung naturuan. Kaya kailangan lahat ng itinuturo, lahat ng pinaniniwalaan, salain muli.
sa katuruan ni Jesus. Therefore, know Jesus and His teaching. Minsan, kilala na natin lahat ng karakter sa Bible. Si Jesus talaga naiwan. Na-memorya na natin lahat ang mga utos ni Gatut ng ganon, pero hindi yung mga itinuro ni Jesus. John 1:14, tulad ng sa pasimula, the Word became a human being and lived here with us. We saw His true glory, the glory of the only Son of the Father. From Him, all the kindness and all the truth of God have come down to us. So identify, filter out unkind and untruthful teachings about God, even in the Christian church. Identify and filter out unjesusness in religious teachings and practice. Kailangan ma-identify natin marami na tayong niyakap na paniniwala na hindi pala galing kay Jesus. Dapat reviewin lahat. Teachings and practices should be filtered out if they are discriminatory. If they are racist and ethnocentric. Pag sila'y nagpupuwera ng iba, nagsasali lang ng iba. Pag nagtataas sila ng anumang lahi, kulay ng balat o grupo. If they are sexist, pag nagmamaliit sa babae o sa lalaki o kanino man. If oppressive, controlling, exploitative, painful, stressful, lahat yan salain kasi hindi yan ang style ni Jesus. Sabi niya, if you are tired of carrying heavy load, come to me and I'll give you rest. My yoke is easy, my burden is light, and you will find rest for your soul. Dapat ang iyong religion, religious practice, religious life, restful. Hindi nakaka-stress. Hindi nakakapagod sa dibdib, hindi nakakasakal, hindi nakakatali, hindi nakakakadena, hindi nakakakulong, because Jesus sets free. Then you will be free if you apply the Jesus filter and you can help set other people free also. Hindi yung pag mayroon kang nadala sa Panginoon, ikinokontrol mo na, no, dapat kalayaan ng dibdib, ng puso, ang madama ng tao. Ang pananalig, agad, nakakasakal. We are made perfect by our faith in Jesus, not by our performance. John 8:36, if the Son gives you freedom, you are free. Huwag mag-degenerate, huwag mag-backslide into legalism, into Pharisaism. The Son has set you free. It doesn't mean a license to live wrongly, but you are free to keep on improving yourself. And when you fail, you are free to stand up again and keep on improving yourself, because God loves you unconditionally through Jesus. Pag naramdaman natin ito, naintindihan, doon pa lang tayo mapapayapa. Matatahimik. At sasabihin natin, oo nga, may tagapagligtas ako at ako'y ligtas. Hindi ko inililigtas ang sarili ko, hindi ko kaya, pero ang pag-ibig ng Diyos ang nagligtas sa akin sa pamamagitan ng kanyang anak na si Jesus. Be free from the unjesusness of the law, the apostles, and many modern day Christianity. Be free to be kind and loving like Jesus. Use the Jesus filter. Ito ang pamantayan, panukat ng lahat ng bagay na espiritual. Use the Jesus filter. Not the Moses filter, not the Paul filter, not the Peter filter, but use them only when they agree with the Jesus filter. But the Jesus filter is above all because Jesus Himself is the Son of God, the King of Kings, the Lord of Lords. And He is our friend, He is our Savior, and He loves us. That should make you relax. That should take away the stress from your life and enjoy your walk with God and be an enjoyable Christian and brother and sister, because you too will love others as Jesus loves you. Father, teach us. Teach us the ways of your Son, Jesus. Teach us, Lord, to filter everything through the filter of the love and care of Jesus, para maging tunay na Kristiyano kami, katulad kami ni Kristo. Magbulay-bulay tayo mga kapatid,
ano ang kahulugan ito sa ating buhay, ano ang application ito para magkaroon tayo ng Jesusness sa ating buhay, true spirituality, so that Gandhi will not say to you, I don't like you, I like your Christ. Pasabihin niya na, I like Christ, and therefore I like you because you are like your Christ. Father, teach us. Touch our lives. Touch our hearts. Give us enlightenment. Spend some time in quiet reflection.